Mga ka-OFW, nandito na naman po tayo sa ating bagong video ngayon, kung saan itatopic po natin ngayon yung kung paano po mag-air layering ng mansanas. Tara, samahan nyo po ako sa konting panahon ng inyong oras para marami po kayong matutunan sa ating video na ito. Ang kailangan po natin ay isang cutter, at the same time plastic, tapos yung moss or coco peat, at the same time kasama po nung lagyan po natin ng topsoil at nilagyan natin ng tubig para magkaroon po ng moisture. At the same time yung pong root hormone para mapabilis po yung labas po ng mga ugat ng ating mga air layering. Ito po yung mabilis na pagpapapropagate na mga gusto po nating alaman, tulad po ng alaman na ito. Ito po yung napakabilis na lumaki. At the same time marami po siyang bunga, no? Mapapansin po ninyo, marami po siyang bunga. Yan po, nakaano na po sila. Ito yung mga mansanas po natin, no? So gusto ko po siyang paramihin. Isang technique po para mapabilis pong maparami po yung uri ng mansanas na aking tanim na ito ay sa pamamagitan ng ating tinatawag na air layering. Tara, samahan niyo po ako. Ito lang po yung ating camera. Set up ko lang po. Yan. Gaya na sinabi ko, ito po yung kailangan po natin. Cutter. Ika-cut po natin siya nakapaikot. Tapos po yung pagtanggal ng bark niya. Make sure kaskasain po natin ng mabuti. Meron na rin po akong kina dito. Ipapakita ko rin po paano po siya tatanggalin yung balat po niya. Yan. Tapos plastic. Ito lang po. Kuha din po tayo ng tali. Ang gagawin po natin ngayon yung tinatawag na
Clonex. Ito po yung root hormone po natin, no? So kakaskasin na po natin siya ng root hormone. So wag po tayong magtipid sa growth hormone, no? Para sure po na mapabilis po yung paglabas ng ugat ng ating mga ine-air layering. Isa naman, habang inintay nating mag-dry po yung isa, nagturo po sa akin ng air layering na ito si Mr. Gonzales, yung guro ko po sa crop science, no? Nasa university po ako sa Pampanga Agricultural College. Balita ko po ngayon nasa university na po ngayon yung aking pinasukan na kolehiyo sa Pampanga po, no? Napakagaling po nung aking guro na yun. Nung bumisita po ako sa bahay niya, doon ko po nakita yung mangga na napakabunga po, no? Napakaliit po niya at napakabunga, no? Hanggang doon sa ilalim nung kanyang, hanggang dito po may mga bunga yung kanyang mangga, no? Ayan. Tapos kuha po tayo ng tali. Prepare lang po natin yung tali, no? Para hindi tayo mahirapan pag nilagay po natin yung plastic.
Tapos yung pangalawang plastic po, kasi sobrang init po dito sa Queensland, sa Australia. Lagyan po natin pangalawang plastic para sa protection po ng ating, para hindi po mabilis matuyo yung, matrap po yung moisture sa loob po ng ating ginagawa. Ayan. Ayan po yung unang ano po natin, air layering. Punta naman po tayo doon sa pangalawa. Ayan, natapos na po yung unang pagpalagay po natin ng plastic. Yung pangalawang plastic naman po,
ko lang po para hindi po ano yung moisture. Ayan mga ka-baby fruit, tapos na po yung ating air layering. Bigyan ko po kayo ng update sa ating paggawa po ng ating air layering sa ating mansanas after 1 month po, no? Tingnan po natin yung kanyang ugat. Pero para to make sure, 2 months po para sure po tayo na marami pong ugat yung ating air layering. Pero i-check lang po natin ng 1 month, no? Mag-sample lang po ako. After po nito, ano pa po ako ng 3. Bali 5 po yung target ko po dito para makapag-produce po tayo. Mapapansin po ninyo mga ka-veggie fruit, may bunga na po yung ating mansanas, no? Ang ating tapos yung malaki pong ito pong isa. Pakita ko lang po. Yung isa naman po, napakarami po niya na bunga, no? Yung isa, ito po yung isa, yan, nasa 5 po yung bunga po niya, no? Yung ating air layering, no? So sige po mga OFW, sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na lang po, OFW Garden Time TV, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga i-upload na mga video. Sige po, salamat, hanggang sa muli. Abangan po ninyo ang aking susunod na episode, yung naman po tinatawag natin pagga-graft. No, i-graft po natin yung ating mansanas na ito sa ibang mansanas, no? Dahil mayroon po tayong mga iba't ibang klase na mansanas dito na namumulaklak din po sila, no? Mayroon po tayong dwarf gala, mayroon po tayong pink lady, mayroon din po tayong tinatawag na ito, pink lady din po. Tapos yung isa crimson crisp, no? Lagi sinasabing dwarf, pero gusto ko po i-grab ko po sila sa ano na to, sa mansanas pong ito, no? Actually, i-check ko po bukas kung saan po yung ginrap ko po dito, kasi alam ko po ginrap ko po itong mansanas na ito, kasi yung mother yung main na po nito, two-way po ito, kasi gala po ito at saka Granny Smith ang mansanas pong to, no? So kukuha po ako doon sa sanga na ang bunga po niya gala apple. Mas gusto ko po kasi yung sarap nung gala apple kaysa doon sa Granny Smith. Ang Granny Smith po kasi kulay green lang po siya, no? Usually ginagamit po siya sa cooking, sa pagluluto po, no? O sige po mga ka-veggie fruit, mga ka-OFW, hanggang sa muli po. Bye bye po.